Essential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, alas 2:07 sa hapon. Mga labing ulihing nga hitabo, hibaluon, mga hangka at pagbangon, mga bagay nga importante, aton ginahalungan, aton ginabantayan. Ululupod kita sa Bantay Banwa, Bantay Banwa, ang programa na magkatulong sa inyo sa labing ulihing nga balita, mga panugyan o kampanya para sa kayuhan sang tanan. Ikaw, ako, kita, Bantay Banwa. Mayong hapon Western Visayas, mayong hapon syudad kag probinsya sang Iloilo. Welcome sa pagpangalagad sang programa Bantay Banwa. Martes nga edisyon kita, Pebrero 3, 2026. Programa nga magadulong sa inyo sa labing uli nga balita, mga panugyan, kag kampanya para sa kayuhan sang tanan. Tunang inyo alagad kag Anchorman Joseph Paul Noblesa Tarosa. Ululupod kita subong hapon diri sa Radyo Pilipinas Iloilo. Sa aton nga mga balita nga papaton subong hapon, magabinan ang pagbalik sang pondo no kon kwarta sa mga involved sa anomalyas o kon mga anomalya no sang flood control, wala sang deadline suno ini sa Department of Justice. Pero ang manami sini kay amat-amat nang nabalik ang pondo no nga ginkuha sang pila ka mga involved sa flood control. Balaan nyo man, ang iban ni sa ila nag-implement sa project, pero kung bisitahan mo ang lugar, why isang structure. Amuning ginatawag nga ghost project. So, dira mo makita kung ano kadakong kickback sang sini nga mga individual nga padayon sa karon nga giniimbestigahan kag I believe ang iban napasakaan na sang kaso. Pila ka bilyon ang ginaistoryahan naton diri. So pinsaron nyo bala kung why nakawat ang ini nga mga pondo kadamo sa mga pumuluyo ta ang makabatyag sang kaayuhan pinaagi sa nagkalailain nga serbisyo sang gobyerno. Pareho sang AIX, madugangan pagid ang pondo. Ang pagid bala, ang damo pagid bala nga mga assistance, may mga programs kita from DOLE. Mas dako bala ang mabaton sa aton mga pumuluyo. Samtang sa ibang panaton nga balita, no ordinaryo na lang yung mga kabyanan ng bulto-bulto nga shabu nga makumpiska sang aton nga kapulisan diri naman sa bahin sang probinsya sang Iloilo. Ini matapos nga nakakumpiska ang pulis sa Iloilo Police Provincial Office sang masobra 1 kilo nga shabu. Nyo imagine kung na-distribute ini sa mga drug users. Kay kung kita magbanta, ang 1 gramo more or less mga 5 tubtub tulo katawo sina ang makagamit. Usually baklanay sila, hindi kita magsala. Punto 1, punto 2, no? Base man sa mga makuha naton nga information, kada gramo, 5 abi. Times mo ang 1 gram sa 1,100. So, masobra 1,000. Ganyan, pwede mabiktima sila. O pwede man, makapila ka beses sila magbalik-baliko nilang supply.
nadakpan no ang duha ka suspect sa sining operasyon. Istoryahan ta paano ini sila nagkaladakpan. So dasod man ang operation sang kapulisan no sa wanted persons. Rin ang focus crimes nagbubo sang 38.37% sa January 2026. Samtang sa ibang panaton nga balita mga kabiyanan, ang COMELEC COMELEC Iloilo City mag-sailo na sa bag-o nila nga opisina. Kuha ang detalye sa report ni Janelle Baclay. Radyo Pilipinas, report. Nel, mayong hapon. All kapanganda na subong ang Commission on Election Iloilo City sa pagsaylo sa ilang bagong opisina subong nga bulan sang Pebrero kung matandaan nga ang aton sining opisina sang City COMELEC nag-occupy lang ini sang nagkalain-lain nga lugar sa una sa ibabaw sang Iloilo Terminal Market kag subong dira sa may arcade no sa may dalan Mabini. Ang manami nga balita kay ang ila pagkasaylohan nga lugar will be permanently naginiya nga opisina sa Commission on Election. Kung matandaan nga may ara ina dira sang Integrated Field Office sa San Pedro Molo nga ginpahamtang ang opisina sang COMELEC. Actually hindi lang ini Iloilo City no kunik tanan ang provincial COMELEC, ang regional COMELEC naton kay ang regional office ng COMELEC ara sa may Haro. Yung bag-o nga building nila kundi ta magsala suguran ini sang do after pandemic no do mga 3 years na ini nga na-construct kag finally ara na sa iyang katapusan nga final stage na kumbaga. So ang aton nga Iloilo City COMELEC office pagi kay Attorney Pinky Tentativa nagbisita kay Mayor Raisa Treñas sa nagdigad nga semana agod iplastar ang ila sininatalan nga pagsaylo subong nga tuig kag mayara sang inauguration nga paggahiwaton sumabot nga Pebrero 20 dako-dako ning ilang opisina. Naingod ini Paul para sa aton sining mga pumuluyo naingod din isang una sa aton lang COVID-19 laboratory sa Iloilo City. Dito sa Molo. Molo no sa may former terminal sa una sa Pedro Molo. Kung magkadto ka sa Molo Plaza sa tuo ina nga building so dako-dako na dang ilang building subong kag mag-serve ina nga regional center na regional office sa aton sining COMELEC. Dira mo na makita ang Office of Regional Election Officer naton, Provincial Election Supervisor, kag ang city naton in one package. Pero sa subong, ginahandaan ang inaugurasyon kag gina-finalize pa no kung saan o magmagsaylo kay lain-lain man inimo. Lain-lain sang opisina pero laban-laban sunod-sunod na ini nga magsaylo dira kag hopefully suno sa tagdumulan sang COMELEC nalauman ang mas maayo pagit masangkad nga pagserbisyo nila sa ilang mga kliyente kag sa publiko sa ila sini bag-o nga opisina. Okay, so aside galinel sa Iloilo City at isklaron ta sa aton mga tagpalamati regional office kag provincial office ng COMELEC sa Iloilo ang araman dira sa opisina. So mayo na kay isa na lang ang opisina, hindi na sila mabudlayan no magpangita. Magtalang-talang makadto ka to sa Haro sa opisina ni attorney ni Regional Director Bla no. Tapos kay Attorney Lyson may lain man nga opisina, si Attorney Pinky Tentativa, although nga dira of the night sila sa maitubang sang una-unang terminal market, ariya one-stop shop ni sa aton sining mga kauturan. Dira na inatanan isa ka opisina sang COMELEC kag malapad ang ining area kag manami pa ang lokasyon niya no kay malapit ini sa kilid sang highway dira sa may area sang barangay San Pedro Molo. Kag nadumduman nato nil pila man ni katuig nga gin construct kag ti mayo gid nga subong 2026 magamit na sa aton nga mga katapos ang COMELEC in preparation man sa barangay kag SK elections
sa November. Amo gina kay ti may eleksyon kita damos ang event subong halos every week may rasing registration, voters registration kaga ang gamay nga background sa sining property ang lote iya ini sang Iloilo City Government no. Okay. Dahil sa tabok lang isang Taal Mulo man Taal San Pedro Ingoday lapit na sa aton nga transmitter no sa piyak lang kanto kumbaga ang ini nga opisina. So ang budget diri gin allocate sang komisyon pero ang duta iya sang city government kag finally masin nga nga may balay na ikaw galingon nga balay ang commission on election. Bala mo ang nami nil sa Iloilo City government kung may mga may mga kinahanglan balang mga government offices sang duta handa gid sila nga magbulig kung nadumduman mo sang time nga nagkadto kita sa opisina ni Mayor Raisa Treñas di kung kinahanglan niya nga magsaylo abi ang transmitter ba ni istoryahan pero makita mo sa iya nga handa siya nga buligan ang mga government offices nga nagkinahanglan kadamo man sang duta sa syudad nga pwede mahatag sa ila. So ini no partnership sa mga government agencies actually dito sa may Suok Arevalo adto dito damo nga opisina man nga yaman asang city property ug galing malayo-layo dito sa may Suok Arevalo no pakadto going uton ara da ang dito mo sila ang COA may opisina dira no ang mga iban pagid ka mga opisina sa gobyerno dito na sila hindi kalayan man ang balon nga gintapok hindi dito sila ginsaylo no kay malapad-lapad dito nga area actually isa man ina sa una no sa site man gani no sa aton man sa pagpangita sa mga transmitters area may ari diri sa may ang ining mangrove area nga ni sa may Bituon Haro dira ayon may ara man na ang city sang lugar pero ang San Pedro Molo na amo na kumbaga ang premier nila nga no nga area kay ara gid ang pag-expand no sa una kapunungan na galing kitigin tambakan kaga amo na da subong ang mga opisina ara dira pati ang aton sini nga COVID-19 laboratory sa una nga gin-convert man sa laboratory na gid sa aton sini nga syudad sang Iloilo. Nel, madamo gid nga salamat. Amo ni modulong naton nga balita para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Madamo nga salamat, Janelle Baclay sa report ang sining mayo nga balita para sa mga empleyado katapos ang Kamalek may opisina na sila no dira sa bahin sang distrito sang Mulo. Do sa bala nga may kaugalingon na kamo nga opisina. Lain gid yang feeling, lain bala ang pamatsagan sa mga nagatrabaho. Kami gani mismo no, nadumduman yo halin kami sa Red Cross dira sa Bonifacio Drive. After pila ka years, dekada man nagstay kami didto. Nagsaylo kami sa TTW building dira sa bahin sang corner Jembasa Mapa. Kag subong natagaan kita sang opportunity no nga mag-alagad diri naman sa Iloilo Science and Technology University pinagi sa isa ka use of rock agreement. Iti 20 years ini kag pasalamat kita no sa mainit man nga pagbaton sang Iloilo Science and Technology University sa Radyo Pilipinas sa Iloilo. Amo na no ang nami sa mga government offices kay nagabinuligay local government unit handa nga maghatag sang duta para nga patindugan sang opisina kay balaan mong Comelec. Ila na niya ka saylo-saylo ang ila na eksperyensyahan ng Comelec Iloilo City. Damo na ni beses nga saylo-saylo sila sang opisina. Ti ikaw bla do sakto to nga bali Janelle hindi na magtalang-talang bla. Sakto na. Ang balang mga empleyado, mga kinahanglan nila, ang mga pumuluyo man nga maga-transact, hindi na mangita. Ay diri, ay didto. Pareho sa amon ang transmitter. Kung nakasulod ka mo dira sa City High, sang una malapad-lapad pa na dang area. Galing subong do ginamat-amat na bla. Subong ang last na dumduman naton, ang last nga meeting with Mayor Rai sa istoryahan
Iti siya gani mismo nagambal sa ano makaluluoy ang sitwasyon namon dito sa transmitter. Pero ti nagapati kita nga kung ano gid man ang dalagan sina ang city government handa gid nga magbulig. Kung ning kaso gid man nga saylo, ay makita nagambal nga magasaylo yang transmitter. Pero ti sa tuod lang way pa na iya magtindog ang eskwelahan dira iya sa kilid namon ara na iya ang radyo ng bayan sa una. Hindi pa na radyo ng bayan ang pangalan namon sa una. Ara na dira ang transmitter. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Probo na no na ano tagid gina-recognize tagid nung efforts man sang city government kati buligan ang ining mga offices nga nagakinahanglan gid sang duta gud patindugan sang ilang nga mga opisina. Iti ang syudad kung ano gid man ang kinahanglan sang Radyo Pilipinas sa dili kung transmitter. Galing iti wala man ta kabalo kay balando dako nga daan nga duta ang kinahanglan sang isa ka AM radio station. Diba no basta swampy mga ano ka dako ganing kinahanglan gid para nga ti mangin ano mo gid bala ma-maximize mo gid ang potential man. Mga 1 hectare. Tibisan nga nito si Mayor pag silong natin nga 1 hectare basta dako gali no. Pero ano makita mo man kay Mayor Ratranyas nga bukas man siya sa pag bulig sa government radio station. Kag ti mo na bala no kung makita yung sitwasyon namon sa una kag subong tingala ka mo nga do matamat na nga nag dugay kasi kung sa basket dugay box out na bla no box out pero ti may proseso mo man lang aton niya nga may mga bagay nga nagapati kita nga madalas sa matawhay nga pag-istorya. Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Sa aton nga pagbalik istoryahan ta ang campaign against illegal drugs siyang Iloilo Police Provincial Office. Magabalik lang ang programa Bantay Banwa. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. If there's anything that could describe the Filipino, it's that he loves to eat, which may not be exclusive to the race, but is especially unique because of his ingenuity and creativity when it comes to making food that's not only delicious, but affordable. Ika nga swak sa bulsa at panlasa. And in the case of street food, adventurous. Street food in the Philippines has especially become a fast-growing industry. The more popular ones, ang pinakamabenta, are known to its consumers by their unusual names, tulad ng Adidas, Walkman at Betamax. Sigurado akong na-experience na ng panlasa mo ang paano manok, tinga ng baboy, and clotted pig or chicken blood na para bang maliliit na blood cakes, named after what movies used to be watched on, or ang Betamax. Mikay de Guzman and Esquire says in the 50s, livestock was plentiful. Street food sold were the more expensive cuts, chicken or pork barbecue. But when the economic crisis hit in the 70s, Pinoys looked to the parts that normally get thrown out, like intestines and innards. These suddenly became valuable and reinforced the Filipino practice, walang tapon, walang sayang. That in turn brought out the isaw, a word that came from sausawan, where you dip the isaw. But that's just 3 of a variety of street food. There's even a day-old chick boiled or fried, and these days, chicken skin. Found more often near bus stops, markets, or workplaces where an ordinary person can grab a quick snack for less than 10 pesos. Ano man ito, banana cue, kamote cue, turon man, quick, or tuklining. In these times of frugality and austerity, laman siya ng Pilipino at ng kanyang kultura. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriyang agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas.
Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Known to tourists as hanging rice, puso is rice cooked in woven palm leaves and seen mostly hanging in food stalls, kaya tinawag na hanging rice. It is sold along with barbecue, lechon, ginabot, and the likes in Cebu. Ang puso ay isang iconic street food sa Cebu. Great to take on a picnic or pag nagbi-beach or kahit saan kapag nagutom. No need for utensils or plates, just grab a bunch of hanging rice and some barbecue and you can eat anywhere. Busog na, biodegradable pa. So don't forget to have some when you visit the Queen City of the South. Yan ang Pinoy Kultura. Because our culture is cool. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili. Ang kahandaan sa manibela. Siguruhin inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin. Init ng ulo ay huwag pailalim. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Alam mo ba kung ano ang mambabato? Think about the tap, tap, tap of the bamboo stick on a thorn to draw a symbol on someone's arm. This is the traditional Kalinga art of tattooing, performed and kept alive by traditional tattoo artist Wangod Ogay, also known as Maria Ogay from Buscalan, Tinglayan, Kalinga. Wikipedia says Wangod is the Philippines' oldest mambabato at 105 years old now. Sarah Barnes honors Wangod in My Modern Metro, telling Wangod's story as an apprentice at 15. Breaking the norm, learning the mambabatok tradition that used to be taught only to men. The art began with the indigenous Bukbuk warriors, headhunters, who got tattoos with special meaning, usually after a kill. But for women, the art portrayed standards of beauty. Wangod recalls her friends covering her arms and legs with tattoos she still wears proudly. She mixes her ink from pine soot and water and has hand-tapped tattoos on bodies of people from all over the world. Wangod inks a design that carries symbolic meanings specific to the mambabatok culture. Thousands come to make the long journey to get inked by Wangod. Discovery Channel featured her and her art in 2007 on Tattoo Hunter, bringing Kalinga art to a global audience. The National Commission for Culture and the Arts honored her with the prestigious Dangang ng Haraya Award in 2018. She was also nominated for the National Living Treasures Award. Yan ang Pinoy Kultura. Because our culture is cool. Sana'y tinakbo ng mga magulang kung maipanganak akong malusog. Kumain si nanay ng masustansyang vitamin A panlaban sa infeksyon para din sa mata, balat, bumbunan at mga buto. Ayon, pagpaburi ng dugo at muscles. Ayodin, pag-iwas sa komplikasyon at pagiging abnormal. Importante din ang check-up kay doktor kasi healthy nanay, ganda buhay. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Iba ang musikang Pilipino, or more popularly known as OPM. May OPM na makabago. May OPM na makaluma. Dahil mo sana. May OPM na rock. May OPM na rap. You know, last night, it was the best. May OPM na mabagal. May OPM na mabilis. May OPM na Tagalog. May OPM na English.
bahagi ng ating kultura noon, ngayon at magpakailanman. Anumang opya ang hanap mo, isa lang ang masasabi ko. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura. Naaalala niyo ba ang mga katagang ito? May pares, may araw. Ano ba yan? Tinusulat ka na naman! Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo? Ang dungis mo! Tama na! Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patuntero, pagawang base, habulan, jorlin, trupo, text, at marami pang iba. Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players, and nothing else. Ang saya balikan ng ating kabataan. Kain, tulog, laro, at laro. O ano, game na? Pagkabilang ko 3, nakatago na kayo! Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Ang violence against women and their children o VAUC ay isang krimen at hindi isang pribadong usapin lamang. Ito ay nakasaad sa Rule 3, Section 6 ng Republic Act 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2002. May obligasyon ako, ikaw, tayong lahat. And vow now. It's our duty. Ang paalala nito ay hatid sa inyo ng Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura. It's a leap of faith. Actually, more like a three-step MSY. Ito ay ang sayaw sa Obando, Bulacan. Sinasalihan ng mga babae at lalaki na humihinging ng anak o asawa sa 3 pintakasing santo. The Three Saints, San Pascual Bailon, Santa Clara ng Assisi, and Nuestra Senora de Salambao. Wikipedia says it's a dance of vitality and abundance performed for 3 days from May 17th to the 19th, 1 day devoted to each saint. The festival starts off with a mass and later in the day, the dance procession is performed, where devotees sing the Santa Clara song and melody to the Blessed Virgin of Salambao, their Thanksgiving song. The festival can be traced to an ancient ritual called Nasimanawan, a celebration of the god Lina, a force of nature. When the Franciscan missionaries came, they introduced the 3 saints to replace the pagan gods. In WW2, the Church of Obando and much of the town was pretty much destroyed, including images of the 3 saints. The festival was banned because of its pagan roots. Religious processions were still held, but the dancing was not allowed. But in 1972, the new parish priest and the Cultural Commission of Obando brought the tradition back. Sayaw sa Obando has survived for centuries, holds up to this day, and yes, it was another victim of the COVID, but on hold just like other mass activities. But in May this year, thousands of devotees, mostly families and couples, came back to pray for children and perform the fertility dance in the streets of Obando, and just to be safe, with face masks on. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriyang agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura. Flight PR 1043, now boarding. Hey, that's us! Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines. Of love, we're cruising at high altitude.
Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Tayabyab. Closer to heaven, we're 30,000 feet. Brings back good old memories at the same time, creating new ones with a new generation. Oo, ang ganda pa naman ng kanta. Leave all your worries as we soar over the clouds. I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky. We'll be shooting stars through time and space. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. 37 minutos. Magkaligot sa takna ng alas 2 sa hapon. Parahin ka muna nagapamati diri sa hapon sa programa Bantay Banwa. Mga gabinan sa Western Visayas nagbubuhos ang 38.37% ang focus crimes. Ini ang na-record sa PRO6 ang tinalikdan nga bulan, January 1 to 31, 2026. Sa datos ng Police Regional Office 6, naka-record lang ang kapulisan sa 65 incidents sa January 2026, mas manubo ini kumpara sa 171 sa January 2025. Okay, 171 sa January 2025, 106 sa January 2026. Ang 8 focus crimes, amo ni ang mga offenses nga ginalakipan sang murder, homicide, physical injury, rape, robbery, theft, carnapping sang motor vehicle, carnapping sang motorsiklo, cybercrime, kag kidnapping. Ang decline nagapadayon inibangod man sang effective nga law enforcement kag stronger public safety sang nagsugod ang tuig. Suno kay Brigadier General Josefino Ligan, Regional Director sang PRO6, gina-attribute nila ang reduction sa focus crimes sa sustained police visibility, intensified anti-criminality operations, kag strengthened coordination with local government units, kag community stakeholders. Suno kay Ligan, ang significant decrease reflects the dedication sang police personnel kag strong support sang mga komunidad. Nagapabiling nga focus ang kapulisan sa pag-sustain sang sini nga mga kadalagaan kag ti padayon man sila no sa pag-improve sang serbisyo sang kapulisan para sa pumuluyo. Intagaan man igtalupangod sang opisyal nga padayon ang pagpatuman sang intelligence-driven kag community-centered policing strategies while ensuring discipline, professionalism kag respeto sa tawhanon nga kinamatarong sang mga pumuluyo. Importante gid ang professionalismo sa pag-handle no sa mga pumuluyo ta. For example, may mapadulong dira, may makuha sang blatter, may mangayo sang blatter, may mapablatter. Paano ang pag-respond sang mga pulis sa tagsa ka insidente nga gina-report sa ilang area of responsibility? May ara ba lang ang mga pulis nga masiling naton na nagapawala lang? May ara ba lang ang mga pulis na nga masiling naton na dugay mag-respond? So pwede nyo gid naman mareklamo sa matag-as nga mga opisina sang PNP, no? Diri sa syudad sang Iloilo, Iloilo City Police Office. Sa probinsya, may Iloilo Police Provincial Office kita. Kag may ara man kung gusto nyo sa regional headquarters, ang Camp Martin Teofilo Delgado
sa distrito naman sang city proper. Napasiguro sa Police Regional Office 6 na ang ila crime prevention efforts pasangkaron pa. God mamintinar ang kalinong kagkatawhay sa Western Visayas. Kwarentay-dos minutos magaligad sa takna ang alas 2 sa hapon. Mga kabinan, ang Department of Interior and Local Government nagmando sa tanan nga LGUs kag DILG offices nationwide nga gilayon nga i-remove ang pangalan, litrato kag anuman nga mga identifying marks sa mga public officials sa mga government-funded projects kag materials. Ba namin ni anti-EPAL drive. Karelate ang aton nga mga pumuluyo. Abi kung wala pa bin nga kakasti sa mga politiko sa ilang lugar, basi pwede ka mo dakasen sang litrato ng tawon tabi. Ng tawon ta kung nagasunod ang mga LGUs sa sining mando sang DILG. Sa idalom sang DILG Memorandum Circular 2026-006, signages, tarpaulins, and project markers must not carry officials' names, images, slogans, logos, or color motifs. Sunod sa DILG, government projects are funded sa taxpayers. Yung sakto yun, taxpayers, hindi nga korta, hindi nila. And must not be used for personal o kon promotion man sa ilang politika. Non-compliant materials dapat i-correct. Ito ining public funds are for public service, ini para sa personal publicity. So ka-relate ba lang aton nga mga kauturan dira? Masi nga ma-comment nyo dira ang lugar nyo kung sa diin why sila nagasunod bala sa sining guidelines sang Department of Interior and Local Government. Kwarentay-4 minutos magaligat sa takna ng alas 2 sa hapon. Sa dugang panaton nga balita, ang Department of Interior and Local Government nagmando sa mga local government units na mag-establish kag i-operationalize ang local clusters para sa management sang mga nagkalamatay kag mga missing persons bilang kabahin sang heightened preparedness for the upcoming typhoon season. Ang ini nga direktiba nagasuporta sa panawagan ni President Ferdinand Marcos Jr. to further strengthen local disaster readiness and ensure swift, organized, and humane response sa tagsa ka emerhensya. As the lead agency sa National and Regional MDM Cluster, ang DILG underscored the need for clear coordination among LGUs, national agencies, and response partners para ma-ensure ang orderly processes, ang accurate man nga documentation, kag dignified handling sa disaster casualties. Sa idalom sa Memorandum Circular 2026-003, LGUs kag partner agencies ginamanduan nga mag-organize ka mag-activate sa local MDM clusters sa ila jurisdiction para ma-ensure ang systematic kag well-coordinated operations before, during, and after disasters. Ang mga local MDM clusters ginamanduan nga i-strengthen ang coordination mechanisms, i-align ang ila preparedness plans, kag support response and recovery efforts in close coordination sa incident command posts. Pre-possession MDM teams ang i-deploy as needed, report sa ICP on the ground, kag mag-operate in accordance with the approved MDM action plan. Ang DILG further directed ang mga local MDM teams na mag-coordinar sa mga search, rescue, and retrieval cluster para nga ma-support ang search operations and ensure
proper recording kag validation sa tanan nga MDM related data, including cases involving foreign nationals affected by disasters sa pungsod. Sa pag-strengthen sa MDM clusters at all levels, target sa DILG nga mapasiguro nga ang disaster response nagapabilin nga organized, compassionate, kag responsive sa kinahanglan sa mga apektado nga komunidad kag pamilya. Quarenta-7 minutos makaligid sa takna nga alas 2 sa hapon. Mga kabinan, ginapasalamatan dagid no aton nga mga followers sa Facebook kag ang mga nagapamati man sa radio 585 kHz. Subong mga kabiyanan ara na kita 101,000 followers sa Facebook. Pasalamat gid kita no sa padayon nga pagsalig sa aton nga mga kauturan. 101,649 followers. Mina-encourage naman kamo no, i-like, i-follow ang page no, para nga ibandira lang way pa maka-follow sa page. Ina-encourage ginamon kamo nga i-follow para nga mas madamo pagid ang malabutan sang amon nga pagpangalagad. Mga kabiyanan, para sa mga kauturan tabala sa next week na daan, Valentine's Day na, nami gidining oras, time no, para nga ma-feel naton ang ma-feel ta sa aton nga mga pamilya, hagugma, kung ano sila ka-special, nami gid nga maglagaw kamo no sa Calle Real Night Market sa Pebrero 13 tubtob 15. May mga pagkaon, bulak, souvenirs nga pwede gid mabakal. Ang Calle Real Night Market sa sulod sang isa ka tuig makapila ka beses no 3 to 4 times ina ginahiwat kag makita mo ang mainit nga pagbaton no sang aton nga mga pumuluyo. Damo ang nagakaon, damo ang nagalagaw. Kasi nami man nga opportunity para sa mga micro, small, medium enterprises naton nga ma-promote ang ilang negosyo, kabaligya sila, makilala pagid ang ilang produkto. Cinquenta minutos magaligid sa takna ang alas 2 sa hapon. Mga kabinan ng iban pagit ng mga balita patpato naton sa masunod nga edisyon sang programa Bantay Banwa. Ginapasalamatan ta aton mga kaupdanan sa technical side sa studio, Engineer Roy Louis Kaypang, sa transmitter Mr. Vermor Aventura. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Paul Nobleza Tarosa, Radio Pilipinas, Radyo Publiko. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas,